posible. Kaya't sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Walang bagyo na hindi tatahan. Mararanasan ang kapayapaan. O lahat ay posible. Wala nang hihigit pa sa iyong ngalan. Jesus, sa'yo ang katagumpayan. O lahat ay posible. Kaya't sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Oh, lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Lahat posible. Sa bawat patak ng luha, sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin, di mo ako iniwan.
ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka. Sa bawat tanong ng buhay, suliranin di maintindihan. Salita mo'y panghahawakan, na hindi mo ako iiwan. Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko'y ikaw. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko'y ikaw. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka.
Bigay po natin ang pinakamainam na papuri para sa Panginoon. Amen? Awitin natin. Buong puso, walang alilangan, buhay inalay niya. Siya'y si Jesus, tagapagligtas ng buong mundo. Ang tanging daan, siya'y si Jesus. Tayo'y matagumpay nang dahil sa Kanya. Jesus, ika'y buhay sa aming lahat. Wala nang hihigit sa lakas ng pag-ibig. Jesus, katotohanan at buhay ko. Kami napapasayaw sa kalayaan mo. Malaya na kahihiyan at kasalanan ko. Pinawin ang lahat ng liwanag mo. Magpagkailanman ang puso't pagtingin itutuon sa'yo, sa'yo lamang. Tayo'y matagumpay nang dahil sa Kanya. Jesus, ika'y buhay sa aming lahat. Wala nang hihigit sa lakas ng pag-ibig. Jesus, katotohanan at buhay ko. Kami napapasayaw sa kalayaan mo. Malaya na, hey, hey. Malaya na, hey, hey. Malaya na, hey, hey. Malaya na, hey, hey. Oh, 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 oh. Ngayon ako'y malaya, sa'yo'y malaya. Oh, 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 oh. Jesus, buhay ka sa'kin at naghahari. Oh, 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 oh. Ngayon ako'y malaya, sa'yo'y malaya. Oh, 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 oh. Jesus, buhay ka sa'kin. Oh, 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 oh. Ngayon ako'y malaya, sa'yo'y malaya. Oh, 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 oh. Jesus, buhay ka sa'kin at naghahari. Oh, 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 oh. Ngayon ako'y malaya, sa'yo'y malaya. Oh, 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 oh. Jesus, buhay ka sa'kin. Jesus, ika'y buhay sa aming lahat. Wala nang hihigit sa lakas ng pag-ibig. Jesus, katotohanan at buhay ko. Kami napapasayaw sa kalayaan mo. Malaya na, hey, hey. Malaya na, hey, hey. Malaya na, hey, hey. Malaya na. Ako'y malaya. Purihin natin siya. dapat pagkukulan ng haba at
wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di nabahira ng kabanal at kalwalhatian. Salamat sa suktulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Ang walang salang manunubos, ang umako ng parusang nararapat sa sa tulad ko'y igawad ang iyong katwiran at ako'y patawarin. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di nabahira ng kabanal at kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Pasasalamat ang hingin sa biyaya at pag-ibig mo. Dinadakila sa awitin ng aming puso. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di nabahira ng kabanal at
ating pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Isa pong pinagpalang umaga sa bawat isa at welcome po sa ating Sunday Worship Cell Celebration Bahay Pagsamba. Kamusta po kayo lahat mga kapatid? Welcome po sa ating pong live streaming sa ating His Presence Church Cavite and Batangas official Facebook page and also sa ating pong mga nanonood sa ating official YouTube channel. Ayan, maraming salamat po sa inyo pong pagsuporta at pagtutok sa ating pong Sunday Worship Cell Celebration, and we're back mga kapatid. Tayo po ay nasa bagong lugar, bagong ating susubaybayan na gawain po, at nasa new workplace po tayo at sa bagong studio na ating pong ginagalawan ngayon. Magandang umaga po sa lahat po na nakatutok sa atin, sa lahat po ng mga kapatid nating maagang gumising, mga maagang talagang tumutok sa ating gawain ng Panginoon. Marami po tayong matututunan sa Lord ngayon sa kanyang mga salita, kaya tayo pong lahat ay tumutok sa mensahe ng Panginoon sa atin ngayon pong araw ng linggo. December 3, 2023, ang unang linggo sa buwan ng Disyembre. Ayan, syempre, araw na po, malapit na ang Kapaskuhan. Kaya mga kapatid, sa mga kapatid natin na naghihintay ng araw ng Kapaskuhan, tayo po ay papasok na sa napakahalagang araw po na hinihintay ng lahat ng mga bata. Hindi lang mga bata, pati matatanda ang araw ng Kapaskuhan. At sa mga susunod po na linggo, syempre magbabago na po yung ating imahe. Tayo po maglalagay na ng mga Christmas decoration at syempre September pa lang, no? Pasko na sa Pilipinas, pero sa atin ay dapat maglagay na tayo. At yung mga Christmas songs natin, inihahanda na natin para sa susunod na linggo. Ayan, praise God mga kapatid. Welcome po sa gawain ng Panginoon sa ating live streaming dito po sa ating official Facebook page. Kung di pa po kayo nakakapag-like at nakakapag-follow, mag-like at mag-follow na. At huwag kakalimutan, i-share po ang ating live broadcast ngayong pong umagang ito. I-share po, i-share. Click ang share button, i-share nyo po sa inyong mga loved ones, share nyo po sa mga FB friends nyo, sa mga mahal nyo sa buhay through Messenger. Pwede nyo ipasa yung link para po makapanood sila ng ating gawain. Ganon din mga kapatid, magandang umaga sa lahat po na nakatutok na po sa ating YouTube channel, official YouTube channel, sa ating live premiere na napapanood po dyan sa ating official YouTube channel. Huwag kakalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell at huwag kalimutang mag-comment at i-like din po ang ating videos. Every Sunday ay meron pong videos at bibigyan po kayo ng notification
para po kayo po ay makapunta sa ating YouTube channel. Ayan, huwag kakalimutan mga kapatid i-subscribe, i-hit ang notification bell at huwag kakalimutang mag-comment. Ayan, magandang umaga po sa lahat na nakatutok sa atin. It's our first Sunday of the month. No po. Ayan, mamaya ay aalalahanin po natin ang ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At ihanda nyo na po yung inyo pong mga tinapay, ang inyo pong mga saro sa ating pong unang linggo no po, sa buwan ng Disyembre. At every time na tayo po ay nasa ating first Sunday, ay tayo po ay nagdiriwang ng Lord's Supper, God's victory over our lives sa ating pag-aalala sa ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo 2,000 taon na nakakalipas. Ayan, praise God. Magandang umaga po sa lahat po ng mga kapatid natin na nagdiriwang na kanilang mga birthdays and wedding anniversaries. Nais ko pong batiin ng belated happy birthday noong Friday kay kapatid na LJ Clavecillas. Happy birthday. Nais din nating batiin si ng belated happy birthday si Bella kahapon. Happy birthday, Bella. Ayan po ay anak ni Brother Aaron at ni kapatid na Grace Matira. Ayan, magandang umaga po sa lahat po ngayon na nakatutok na po sa ating live broadcast. Huwag kakalimutang i-share ang ating live broadcast ngayon pong umagang ito. Magandang umaga po Luzon, Visayas, and Mindanao at sa iba't ibang panig po ng mundo na naaabot po ng ating live broadcast. Magandang at pinagpalang umaga sa bawat isa. Magpapatuloy po tayo sa ating series about the book of Genesis at tayo po ay nasa chapter 16 pa rin po. Nasa huli na po tayong yugto ng chapter 16 kaya wag po nating hayaan na hindi po natin ito matutukan ngayon pong umagang ito. Bigay po natin sa Panginoon ang kanyang ang ating buhay, ang oras para makapakinig sa kanyang mga salita, mga kapatid, ngayon pong umagang ito. Huwag kakalimutan mga kapatid na mag-comment base po sa inyo pong na-experience at naniniwala po ako yung inyo pong paglagi sa live broadcast na ito ay marami pong ihahayag ang Panginoon sa inyo. At excited po ako na ibahagi sa inyo ang huling bahagi ng Genesis 16 ng ating series sa Book of Genesis. Kaya tutok lamang po kayo mga kapatid. Siyempre, sisimulan po natin ito sa pamagitan po ng ating pananalangin. At nais ko pong batiin ng belated happy birthday din po mga kapatid bago tayo mag-pray kay Bishop Andre Berha. Okay? Ang senior pastor ng His Presence Church, 5th Avenue. Ayan, happy birthday, Pastor. At binabati na rin natin ng advance happy birthday si Pastor Joseph Pajimula. Ayan, happy birthday Pastor Joseph ng HPC Tarlac, Victoria Tarlac. Ayan, tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. Sama-sama po tayong dudulog sa Panginoon ngayong pong umagang ito. Hingin natin ang kanyang presensya ang manguna sa atin, sa ating pong pakikinig ng kanyang mga salita. At ang bawat isa sa atin ay makabigay ng oras, panahon, tumutok sa mensahe ng Panginoon sa atin ngayong pong araw na ito. Let us all pray and ask the Holy Spirit for His guidance, for His wisdom, for His knowledge and understanding na mararanasan po natin ngayong pong araw na ito. Let us all pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa panibagong buhay at kalakasan na iyo pong ipinagkaloob sa amin ngayong pong araw na ito. Salamat Lord, sa simula po ng araw ay ikaw agad ang aming naranasan, kayo po ang aming narinig. Salamat kahit na po kami ay nasa online ay patuloy Lord na kami po ay nabe-bless sa mensahe mo o Diyos na ipinararating sa amin every Sunday. And Lord, we thank you for another month, Lord God, na ipinagkaloob mo sa amin. Panibagong buwan, panibagong mga araw na aming haharapin, mga pagsubok, mga pagpapala, mga biyaya at tagumpay na amin pong mararanasan sa buwan na ito. Maraming salamat, Lord. Naririto na po kami sa aming huling buwan ng taon ng 2023 at sa loob ng 11 buwan, Panginoon, maraming salamat dahil narito kami malakas
ang aming pamilya ay ligtas, protektado mo, O Diyos, walang karamdaman. Maraming salamat. Salamat sa iyong himala, salamat sa iyong kagalingan, salamat sa patuloy mong pag-akay sa amin upang mapagtagumpayan ang bawat sandali ng 2023 sa loob ng 11 buwan. Ganon din po sa iyong iglesia. Maraming salamat, Panginoon, na patuloy mo kaming pinatatatag at sa biyaya mo, O Diyos, kami po'y nakakabangon, nakakatayo dahil kasama namin kayo, Panginoon. Salamat dahil ang biyaya mo'y sapat, Panginoon. Hindi po kami nawala, hindi kami nalayo dahil sa iyo, Panginoon. Salamat dahil lagi mo kaming inihila pabalik sa iyo. Lagi mo kaming ginagabayan pabalik sa iyo, Panginoon. Kaya nagpapasalamat po kami sa iyong walang sawa, walang katapusang pagmamahal, pagpapatawad, pagpaunawa, pagpapaalala sa amin ng iyong mga salita, ang mga hamon na ipinapaalala mo sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, sa oras na ito, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming maririnig na mensahe. Our dear Holy Spirit, ikaw po ang manguna sa amin. Ikaw po ang siyang kumilos sa aming mga buhay. Bigyan mo kami ng pusong handang tumanggap ng iyo pong ng katotohanan ng iyo pong mga salita. Ang aming mga puso ihanda mo, Panginoon, lalo na sa mga kasalanang nakalihim, mga hayag, mga hindi po namin na ipahayag sa iyo at na i-confess sa iyo, Panginoon. Humihingi po kami ng tawad sa iyo. Kaya Lord, hinihingi po namin ang iyong patnubay, ang iyong pagsaliksik sa aming mga puso, pag-surrender sa lahat ng bagay na naririto sa aming dibdib, sa aming puso, hanggang sa pinakakaibuturan nito. Kaya humingi kami ng tawad sa iyo, papalinis kami ng iyong banal na dugo. We ask you, O dear Holy Spirit, the forgiveness, O dear God, na sa inyo lamang namin mararanasan at sa pamagitan ni Kristo Jesus na nagbibigay po sa amin ng pagkakataon para kami mabago, para kami maayos. Kaya Lord, maraming salamat. At ang aming panalangin ay walang anumang maging hadlang sa aming tatanggapin mula sa iyong mga salita. Maraming salamat po, O Diyos. Patuloy po naming ipinagpapasalamat ang kabutihan mo sa aming buhay. Our dear Holy Spirit, let your wisdom, your guidance, your protection, your revelation, and your teaching, Lord, be upon us, as well as sa iyong lingkod na magdadala ng mensahe mo, O Diyos, na instrumento mo para ipahayag ang mensahe mo ngayon pong umagang ito. Lord, ang patnubay, gabay, proteksyon, karunungan, kaalaman, kaunawaan, kapahayagan ay sa iyo lang nagmumula at ang maranasan po ng iyong lingkod. Lord, mangusap ka. Kayo po ang mag-touch sa puso ng iyong mga anak sa umagang ito. Cover us, Lord, with your precious blood, O God, that nothing will hinder yung gagawin mo na blessing through your word sa aming mga buhay. Lord, alisin niyo po yung mga distraction na magtatanggal ng focus namin sa pakikinig po sa inyong mga salita. Maraming salamat, Lord. We bring back all the glory, honor, and praise in the mighty name of Jesus, by the power of our dear Holy Spirit. Amen. Amen. And amen. And praise God, mga kapatid. Magandang umaga po sa ating lahat. I hope and pray na kayo po'y nasa mabuting kalagayan. At ang aking pong panalangin ay patuloy na marinig po ninyo ng tuloy-tuloy ang mensahe ng Panginoon ngayong pong araw ng linggo. Araw po ng Panginoon ngayong araw ng linggo. Ang araw ng linggo ay pinabanal ng Diyos. Ang araw ng pamamahinga ay para sa ating Panginoon. Kaya wag po natin itong baliwalain, wag po nating ipagpaliban ang ating mga pagtitipon dahil ito po ay mahalaga. Ang araw na ito ay mahalaga sa ating Panginoon. Okay? Tuloy-tuloy po tayo, mga kapatid. Welcome again sa ating gawain ng Sunday Worship Cell Celebration Bahay Pagsamba. Dito pa rin sa His Presence Church, Cavite and Batangas. Meron po tayong dalawang social media platforms na ginagamit po sa ating live streaming. Ang ating FB page, huwag niyong kalimutang i-like at i-follow. Ganun din po ang ating official YouTube channel.
isubscribe po natin at i-hit ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating live premiere. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating series about the Book of Genesis dito po sa ating topic, no, sa loob ng ilang linggo na, no po. At tayo po ay nasa ika-5, if I'm not mistaken, nasa ika-5 bahagi na po ng Book of Genesis. Pinag-aralan na po natin ang ating series about the God who sees and the God who hears. Ayan. Siyempre, pinag-aralan po natin, hindi po yung part 2. Yung part 1 po yan. Ang introduction ng problem ni Sarah. Siyempre, pinag-usapan natin yung problema ni Sarah, yung kanyang pagiging baog, di po siya magkaanak. Pangalawa, dahil nga po sa problema, nakagawa po si Sarah ng human and sinful solutions na kanya naman pong pinagsisisihan at talagang nakaranas po siya ng napakalaking problema dahil sa ginawa niyang human and sinful solutions. Number 2, we talk about the sufferings, no? The suffering, the consequences of our foolish choices. And thirdly, yung return and submit pagkatapos na magkamali. So, ang sabi ng Panginoon, we should return, we should go back and submit to God sa lahat po ng ating pagkakamali. No? Bumalik tayo sa Panginoon. Ngayon naman po, ang ika-4 na bahagi ng the God who sees and the God who hears ay yung pagpapromise ng Diyos. No? Yung promises ng Diyos to sinners and sufferers. Okay? God's promises to sinners and sufferers. Nais kong basahin, mga kapatid, na ang mensahe ng Panginoon mula sa Genesis chapter 10 verses Genesis chapter 16 verses 10 to 14. So balikan natin, no, yung story na ito. Sabi po sa verse 10, pagkatapos sinabi pa ng anghel, pararamihin ko ang lahi mo na ang dami nila'y hindi mabibilang. Ito po yung kausap po nila si Hagar. At sinabi pa ng anghel ng Panginoon sa kanya, buntis ka na at hindi magtatagal ay magkakaanak ka ng lalaki, pangangalanan mo siyang Ishmael dahil pinakinggan ng Panginoon ang pagtawag mo sa kanya dahil sa iyong pagtitiis. Verse 12, pero ang anak mo ay mabubuhay na katulad ng isang asnong gubat. Kakalabanin niya ang lahat at ang lahat ay lalaban sa kanya. Kahit ang mga kamag-anak niya ay lalaban sa kanya. Tinawag ni Hagar na Diyos na nakakakita ang pangalan ng Panginoon na nakipag-usap sa kanya dahil sa sinabi niya, tunay bang nakita ko ang Diyos na nakakakita sa akin sa lugar na ito? Verse 14, iyon ang bukal na naroroon sa gitna ng Kadesh at Bered na tinatawag na Beer Lahai Roi. Okay. So, balikan natin yung story. No? Kung inyo pong mamarapatin, balikan natin. Alam natin na kinausap ng anghel ng Panginoon si Hagar habang siya'y tumatakas sa kamay ng pagmamalupit ni Sarai dahil sa kanyang, syempre, konsekwensya na rin ng ginawa ni Hagar dahil sa paghamak nito sa kanyang amo mula nung pong siya'y mabuntis at mula po siya'y naging asawa ni Abram. Na ang resulta po nito ay dahilan sa plano na rin, sa sariling plano at karunungan at solusyon na ginawa po ni Sarai dahilan sa hindi po nga siya magkaanak. So sa puntong ito, dahil siya po'y pinaghigantihan, kung ano nga ginawa mo, siyang babalik sa iyo. So ibig sabihin, dahil nga pinagmalupitan ni Hagar si Sarai, pag pinagmalupitan din ni Sarai si Hagar. So dahil hindi na po kinaya ni Hagar ang senaryo ng pagmamalupit ni Sarai at pagpapahirap ni Sarai, buntis pa po itong si Hagar. So ang ginawa po ni Hagar ay tumakas po siya sa kanyang among si Sarai. So sa puntong ito, mga kapatid, habang po siya naglalakbay, 200 kilometro na ang kanyang nailalakbay. Grabe, no? Ganun kalayo, ganun ka papunta na siyang Shur, no po? At syempre gusto niya, naisipan niyang bumalik sa kanyang hometown sa Egypt. Dahil nga taga-Egypt si Hagar, so babalik na lang siya sa Egypt.
Baka doon ay may tumulong sa kanya, may kumalinga sa kanya, may umalalay sa kanya sa gitna ng kanyang mga pinagdadaanan. So sa puntong ito, habang siya'y naglalakbay, papuntang Shur, ay kinausap po siya ng anghel ng Panginoon at tinatanong kung saan ka pupunta, sabi kay Hagar, at alam naman ng Panginoon ang senaryo, pero ang gusto lang ng Diyos na aminin ni Hagar kung saan ito pupunta at anong dahilan ng kanyang pag-alis. Ngayon, hinarang siya ng Panginoon at sabi ng Lord sa kanya, ng anghel ng Panginoon, ang mensahe ng Diyos sa kanya ay siya'y bumalik sa kanyang amo na si Sarai. So sa puntong ito mga kapatid ay alam po ni Hagar na ang Diyos ay patuloy na nakikita ang kanyang kalagayan. Alam naman din po niya na hindi lang po yung sitwasyon niya ang sira, no? Ganun din ang sira rin ang relasyon ni Sarai at ni Abram. So sa puntong ito, ipinakita ng Diyos ang kanyang pangako hindi lang po sa mga makasalanan kundi sa mga nagsasuffer dahil sa kasalanan. So, gagamitin po ng Diyos sa mga pagkakataong ito para mahayag ang pangako niya hindi sa mga makasalanan at sa mga nakakaranas ng mga pighati, no po. So, minsan nakikita natin na alam naman natin sa puntong ito na gagamitin ng Diyos ang anak niya bagamat bunga po ng pagkakasala si Ishmael para patunayan na mas malaki ang awa ng Diyos at mas higit na mayaman ang Diyos kaysa sa dami ng pagkakasala nila at sa dami ng paghihirap na naranasan nila dahil sa kasalanan, pinakita pa rin ng Diyos na kahit gaano karami ang ating miseries, gaano karami gaano naging miserable ang ating buhay, ganoon naman din kalaki ang lawak ng habag at awa ng Panginoon sa atin. So, tingnan natin ano ba yung God's promises to sinners and sufferers. Binasa po natin kanina, no? Pinakita po sa verse 10, sinabi ng Panginoon, sinabi pa ng anghel, paparamihin ko ang lahi mo na ang dami nila'y hindi mabibilang. This is a promise. No po? Then pag sinabi po sa verse 11, sinabi pa ng anghel ng Panginoon sa kanya, buntis ka na. Ayun. At hindi na magtatagal at magkakaanak ka ng lalaki, papangalanan mo siyang Ishmael, dahil pinakinggan ng Panginoon ang pagtawag mo sa kanya dahil sa iyong pagtitiis. Verse 12, pinakita po dito, ang anak mo ay mabubuhay na katulad ng isang asnong gubat. No, bakit? Kakalabanin niya ang lahat. Lagi niya kaaway ang lahat, no? At ang lahat ay lalaban sa kanya. Kahit ang mga kamag-anak niya ay lalaban din sa kanya. Verse 13, tinawag na ni Hagar na Diyos na nakakakita ang pangalan ng Panginoon dahil nakipag-usap sa kanya, no, ang Diyos. Dahil sinabi niya, tunay bang nakita ko ang Diyos na nakakakita sa akin sa lugar na ito? So sa verse 14, iyon ang bukal na naroroon sa gitna ng Kadesh at Bered na tinatawag na Bir Lahai Roi. Hindi ito promise of an easy life, mga kapatid, kay Hagar. Magiging mahirap po ang future, hindi lang ni Hagar, kasama din po ang future ni Ishmael. Magkakaroon ng conflicts base po sa ating binasa sa verses 10 to 14. Magkakaroon ng maraming conflicts sa ibang tao ang buhay ni Ishmael. Yung lahi niya, no, yung lahi po ni Ishmael, yung mga Ishmaelites, ay magkakaroon po ng matinding conflict sa kanyang sa mga Israelites, no. Ang paniwala po ng mga Bible scholars paniwala ng mga Muslim o yung Arabs na dito kay Ishmael nanggaling at si Ishmael dito nang mula yung promised son kay Abraham, hindi po kay Isaac. So yan po yung paniniwala ng mga Arabs, no po, ng mga Muslims, na ang pinaniniwalaan nila kay Ishmael nang galing at yung promise na son kay Abraham
ay hindi si Isaac, kundi si Ishmael. So, totoo nga hanggang ngayon, maraming mga religious at mga political conflicts sa mundo na ating nararanasan dahil nga po sa mga paniniwalang ito. Hindi lang po dahil sa Islam, mga kapatid, don't get me wrong. Hindi lang po dahil sa Islam, kundi dahil sa pagkamakasarili ng lahat ng tao, kaya po nagkakaroon ng conflict. Pero ang pangako ng Diyos kay Hagar, kung mapapansin po ninyo, ay nakaugnay din sa pangako niya kay Abram. Parehas no? Kung papansinin niyo po, babalikan niyo yung senaryo sa Genesis 12:3 na all the families of the earth shall be blessed through you. So dahil nga po galing si Ishmael kay Abram, ito'y pagpapatuloy ng pangako ng Panginoon na hindi lang po niya pagpapalain si Isaac dahil siya'y anak ni Abram. Sabi nga, all the families of the earth shall be blessed through Abraham. So dahil galing po sa lahi ni Abram si Ishmael, kaya sabi ng Panginoon, I will bless them. I will bless him. No? So ibig sabihin, anumang conflicts meron ngayon among individuals, among nations, no, among religious groups, walang anumang peace committee, walang United Nations o special team, walang ICC ang makakaresolba sa mga conflicts na meron tayo sa mundong ibabaw. Ang tanging makakaresolba lang ng peace, ng conflict para magkaroon ng peace sa loob ng mga conflicts na ito ay walang iba kundi ang Prince of Peace. Yan ay walang iba kundi si Jesus Christ. Si Jesus Christ sa pamamagitan ng preaching of the gospel ay naipapahayag ang tinatawag na salitang reconciliation. Nare-reconcile ang lahat because of Jesus. Si Jesus Christ ang Prince of Peace. He offers peace. He offers kapayapaan among the conflicts between the two other parties, two other people, two other groups, or two other organizations na hindi po magkasundo. So kahit na anong may peace committee, kahit ano pong gawin dyan, as long as hindi si Jesus ang mamamagitan para ma-reconcile, mga kapatid, walang mareresolbang problema, walang mareresolbang conflict. Okay? Ang pangako pong ito ay kay Hagar ay nakaugat sa karakter kung sino ang Diyos. No? Sipin niyo po kung bakit sinasabi po na ito'y karakter ng Diyos. Pinakita po dito ng Diyos yung awa, yung habag sa isang taong nagkasala. No? Kaya nga po ang topic natin ay God's promises to the sinners and to the sufferers. Kaya nga Ishmael ang ipapangalan sa anak ni Hagar. Ibig sabihin po ng Ishmael, God hears. Nakikinig ang Diyos. Ibig sabihin, ipinapakita po dito na hindi lang po sa mabubuti tumutugon ng Diyos, pati din po mga kapatid sa mga taong makasalanan katulad natin. Ibig sabihin, when you say Ishmael, hindi lang po rebellious spirit ang makikita mo sa kanya. Because the truth is, ang ibig sabihin ng Ishmael, nakikinig ang Diyos. Nakikinig ang Diyos. So ipinaliwanag din naman ng Diyos sa kanya sapagkat dininig ni Yahweh ang iyong karaingan. Ayan. Kung bakit tinawag na Ishmael? Kasi dininig ka ng Diyos sa gitna ng iyong kahirapan. Tingnan, balikan natin. Ayan. Ayan, no? Pangalan mo, sabi niya, at sinabi pa ng anghel sa verse 11, buntis ka na at hindi nagtatagal ay magkakaanak ka ng lalaki, pangangalanan mo siyang Ishmael dahil pinakinggan ng Panginoon ang pagtawag mo sa kanya dahil sa iyong pagtitiis. So ipinaliwanag po sa kanya ng Diyos that because the Lord has listened to your affliction, dahil pinakinggan ka ng Diyos sa iyong pagtitiis, sa iyong karaingan, wala namang binanggit na tumawag siya sa Diyos kung titingnan po natin. No, mula po nung last Sunday, sa buhay po ni Hagar, wala naman po akong nakita na tumawag si Hagar sa Diyos. Pero mapapansin niyo po, ito ang daing ni Hagar. Na pinahihirapan siya, pinagkakaitan siya, pinagmamaltratuhan siya ni
Sarai. Okay? So, ibig sabihin, walang panalangin nangyari, walang kahilingan nangyari. Amen? So, makikita lang natin, mga kapatid, walang daing na binanggit na tumawag po si Hagar sa Diyos. Pero yung daing niya, pero yung hirap niya na naranasan niya, naririnig ng Diyos. Okay? Ulitin ko po, hindi naman siya nanalangin, hindi siya tumawag, hindi siya lumuhod, hindi siya nagsabi sa Diyos, no? Pero yung kanyang hirap, yung kanyang pagtitiis, yung kanyang mga daing na nararanasan po ni Hagar ay naririnig ng Diyos. He responds in great mercy. God responds in great mercy to the life of Hagar. So nakikinig ang Diyos sa daing natin. Isang pagpapatunay ang buhay ni Hagar na nakikita ng Diyos at naririnig ng Diyos ang mga pinagdadaanan natin. Hindi po bulag ang Diyos, hindi bingi ang Diyos, hindi po binabaliwala ng Diyos yung mga pagtitiis, mga hinaing, karaingan, mga daing natin sa buhay. Naririnig po ng Diyos, even to the life of a sinner like Hagar. Ano man pinagkaiba natin kay Hagar? Isa lang naman din tayo, parehas, common denominator, parehas tayong makasalanan. So bakit anong nangyari kahit hindi siya pinanalangin? Narikikita kasi naririnig ng Diyos ang pagtitiis at mga daing na pinagdaraanan ni Hagar. So ibig sabihin, ang bottom line dito, nakikinig ang Diyos sa daing natin. Hindi po siya nagbibingi-bingihan. Huwag natin pagbintangan ng Diyos, bingi ba ang Diyos? Bulag ba ang Diyos? Di ba niya nakikita ang kalagayan ko? Kaya hindi ka na lang mananalangin, bahala ka na Lord. Hindi mo naman ako iniintindi, hindi mo naman ako pinakikinggan eh. Ganun ba yon? So tandaan po natin, nakikita ng Diyos ang ating kalagayan. Hindi po siya nagbubulag-bulagan. Hindi po siya nagbibingi-bingihan. Nakikinig ang Diyos sa hinaing natin, sa mga daing natin, sa mga pagtitiis natin. Si Hagar nga, hindi naman nanalangin eh. Wala naman tayong nakitang mga talata sa Biblia na si Hagar ay dumalangin sa Diyos ayon sa kanya mga daing, sa kanya mga pinagdaanan kay Sarai. Walang ganun eh. So nakita ng Diyos ang kalagayan niya. Ganun din sa atin, nakikita ng Diyos ang kalagayan natin. Hindi po siya nagbubulag-bulagan. And in response to that encounter sa angel of God, no? Kasunod po ng engkwentrong yon ay yung pangako ng Diyos. Ang sabi ni Hagar sa sarili, no? Kino-confess niya yung kanyang pananampalataya kay Yahweh sa verse 13. Punta natin yung 13. O ano tinawag ni Hagar? Napasalita tuloy siya ng ang Diyos pala yung nakakakita. Nakikita pala ng Diyos ang sitwasyon ko. Kasi napasalita siyang, tunay bang nakita ng Diyos na Diyos na nakakakita sa akin sa lugar na ito? Nakita ko ang Diyos na nakakakita sa akin sa lugar na ito. Oh. Ibig sabihin mga kapatid, napakonfess siya na totoo ngang nakita ko ang Diyos na tumitingin sa akin. Ibig sabihin, totoo ngang buhay ang Diyos. Nakikita niya yung kalagayan ko. Nakikita niya yung sitwasyon ko. Kaya napakonfess siya ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Napasalita siyang ang Diyos ay tunay na nakakakita. Dahil nakita ko ang Diyos, nakakakita siya. Nakikita niya ang kalagayan ko. Kaya binigyan niya ng pangalan, no? Binigyan niya ng pangalan ang Diyos as a result of this personal encounter. Ang tinawag niya ay El Roi. No? Sa last verse. Iyon ang bukal na naroroon sa gitna ng Kadesh at Bered na tinatawag na Bir Lahai Roi. So kaya tinawag po, ikaw ang Diyos na tumitingin sa akin. Ang lugar na yon ay El Roi. Ibig sabihin, lugar na ikaw ang Diyos na tumitingin sa akin. So pati yung balon, naalala niyo po, yung well o balon na igiban ng tubig kasi malapit po siya doon sa bukal. Naalala niyo po, malapit sa shore. So tinawag niya po sa verse 14 na Bir Lahai Roi ang lugar na yon. Balon ng Diyos na buhay at tumitingin sa akin. So pinangalanan niya, dito sa lugar na ito, dito ako kinausap ng Panginoon. Ang ganda ng word niya eh. Diyos na tumitingin. Diyos na buhay.
balon ng Diyos na buhay. Balon ng Diyos na buhay at tumitingin sa akin. Ibig sabihin, dito ko na-enkwentro ang Panginoon. Si Abram, ganun din eh. Every time na na-enkwentro niya ang Diyos, gumagawa siya ng altar. So, di ba? Yun in response, in result sa iyong enkwentro sa Diyos. Ibig sabihin, Diyos na tumitingin sa kanya sa panahon ng kahirapan. Diyos din na personal niyang tinitingnan. No? Ulitin ko po ang Diyos na tumitingin sa kanya sa panahon ng kahirapan, Diyos din na personal niyang tinitingnan, Diyos na nakikinig sa kanya mga daing, Diyos na narinig at pinakinggan ni Hagar. Kaya ang ginawa niya, as a result of this encounter with God, bumalik siya sa kanyang among si Sarai. Bumalik siya sa pangangalaga at sa otoridad ng kanyang amo. Ibig sabihin mga kapatid, pag lumayas ka na dahil pinagmamalupitan ka na, hindi madaling bumalik sa iyong nilayasan. Hindi madaling bumalik sa mga taong pinahirapan ka, sinaktan ka, no? Na sobrang hirap ng iyong pinagdaanan. Kaya babalik siya, titiisin niya yung hirap, na alam niya pagbalik niya doon, siguradong yung hirap pasakit ang kanyang mararanasan. So, titiisin niya ang hirap, nakaakibat ng pangako ng Panginoon at pagkakatawag ng Diyos na siya'y bumalik sa kanyang amo na si Sarai at pinanghawakan o pangahawakan niya ang pangako ng Diyos habang siya'y nagbubuntis kay Ishmael hanggang sa maisilang niya ang kanyang anak na si Ishmael. So, ganito rin po ba ang pagkakilala natin sa Panginoon? Ganito rin po ba ang pagkakilala mo sa Diyos? Maaring inaawit mo ang pangalan ng Diyos, maaring napapakinggan mo ang sermon na ito, mga kapatid, maaring personal mo siyang kilala, maaring kinikilala mo pa ang Diyos, maaring tinitingnan mo pa ang Diyos, maaring binubuo mo at pinagtitiwalaan mo ang Diyos, maaring sa puntong ito, pinakikinggan mo ang Diyos, sinusunod mo ang Diyos, kahit kailangan mo na magtiis, kahit kailangan mo maghintay ng matagal, dahil alam mo na ang Diyos ay pinakikinggan ka. Anumang pagkakaunawa mo, anuman ang nalalaman ng puso mo, kung ikaw ay nakikinig ng sermon na ito, mga kapatid, kung ikaw ay merong anumang pinagdadaanan mo sa enkwentro mo sa Diyos, kahit kailangan mo magtiis, kahit kailangan mo maghintay ng matagal, o mas pinili mo pa ang sarap ng buhay, 'di ba, na para malayo sa Panginoon, pipiliin mo kayang magtiis sa kabila ng iyong pagkakilala sa Diyos? Titiisin mo ba na, sige Lord, titiisin ko ang buhay, titiisin ko ang sitwasyon ng aking buhay, dahil alam ko, Lord, na ikaw ang kasama ko. Ang mas pipiliin mo yung sarap ng buhay na inakala ng mga tao na makukuha sa mundong ito. No? Babalik ka ba kung ikaw si Hagar? Yan ang mga tanong eh. Babalik ba ako sa taong nagbalupit sa akin? O magpapatuloy ako sa pagtakas? Depende kung naniniwala ka na ang solusyon ng problema mo ay relasyon mo sa Panginoon. Hindi ako lalayo sa Panginoon. No? O kung ang pinaniniwalaan mong solusyon sa problema mo ay lumayo sa Diyos o relasyon mo sa Diyos. So, ang tanong, bumalik ba si Hagar? Yes, bumalik po siya. Bumalik siya. Bagamat hindi binanggit sa storyang ito, pero obvious sa ending ng verse 15 to 16, makikita natin, bumalik si Hagar kay Sarai. At dumating ang panahon na nanganak siya ng isang lalaki, pinangalanan ni Abram ang bata na Ishmael. Ayan. So, naisilang na si Ishmael. Pinangalanan ni Abram ang bata na Ishmael. So, paano niya po nalaman na ito ang pangalang gusto ng Diyos na tulad ng sinabi kay Hagar? Tingnan natin sa verse 16. Imagine, paano niya matatandaan pa yan? Nasa 86 years old na siya. Si Abraham nang ipanganak si Ishmael. So, paano niya nalaman na yun ang pangalan na gusto ng Diyos na ipangalan sa anak ni Hagar at ni Abram? So malamang mga kapatid, kung bakit nalaman ni Abram
Malamang pag-uwi ni Hagar, ikinuwento po ni Hagar kay Abram kung paano nagpakita at paano nangusap sa kanya ang Diyos. And ironic, napaka-ironic mga kapatid, na ito pang si Hagar ang gagamitin ng Diyos to bring a message kay ni Abraham at Sarah. No? Imagine, kung iisipin mo, si Hagar pa ang kinausap ng Diyos para lang makarating ang mensahe kina Abraham at Sarah na pinanghihinaan ng pananampalataya dahil sa kanyang pinagdadaan ng pagkawala, pagkabaog at hindi pagkakaroon ng anak. Dahil naiinip na si Sarai na matupad ang pangako ng Diyos at di na siya makapaghintay, so si Hagar pa ang nagdala ng mensahe sa kanila. So kung tinupad ng Diyos ang salita niya kay Hagar na magsisilang siya ng anak na lalaki, tutuparin din ng Diyos ang salita niya kay Abram at kay Sarai. Hindi nga lang ayon sa sarili nilang timetable, hindi nga lang sa sarili nilang expectation, kasi kung meron mang nakakaalam kung kailan niya tutugunin, ay yan ay walang iba kundi ang Diyos mismo. So kung merong Diyos na tumitingin, merong Diyos na nakakakita, merong Diyos na nakakapakinig, no, sa pagdurusa ni Hagar, kahit hindi naman siya tumawag sa Diyos, kahit sa panahong palayo siya sa pagpapala ng Diyos, how much more na tinitingnan sila ng Diyos, sina Sarah at si Abram, how much more na pinakikinggan sila sa kanilang mga daing. 'Di ba? Lalo na, mga kapatid, mga kapatid, tinitingnan pa lang sila at pinakikinggan pa lang ng Diyos. Hindi naman sila nanalangin. Hindi naman sila humingi sa Diyos. Pero narinig sila ng Panginoon. Lalo pa kung tatawag tayo sa Kanya. Lalo pa kung hihingi tayo ng tulong sa Diyos. Lalo na kung hindi natin dadaanin sa sarili nating diskarte. No? Katulad ng ginawa ni Sarai at ni Abram. Dahil sa kanilang pagkainip, hindi ba nakikita ng Diyos na nahihirapan na si Sarai? Bakit ganun? Nakita nga ng Diyos. Naririnig nga ng Diyos ang hinaing at daing pagtitiis ni Hagar. Bakit si Sarai hindi naririnig ng Diyos? Kasi nga hindi po sa tutugon ng Diyos ang Diyos sa atin ayon sa ating timetable at sa ating expectation. So gaano man karami, mga kapatid, ang ating mga naging pagdurusa, tandaan natin, higit na mayaman ang awa ng Diyos. Ang keyword sa story po na ito ay yung tinatawag na affliction o karaingan o pagtitiis sa verse 12. Pag binalikan natin yung verse 12, yan po yung maririnig natin. Affliction, karaingan, pagtitiis. Yun po ang kalagayan na pinakinggan ng Diyos. Lahat po tayo dumadaan sa mga pagtitiis, mga paghihirap, mga karaingan. Tandaan po natin, balikan mo yung story ni Hagar. Yun ang kalagayang nararanasan ni Hagar nang pakinggan siya ng Diyos at makita ang kalagayan niya ng ating Diyos. Yung naranasan niya kay Sarai sa verse 6, same word na pinagmalupitan, no, dealt harshly, mistreated so much. Same word din po na ginamit sa prophecy na sinabi kay Abram sa chapter 15 about sa experience ng Israel sa Egypt, no, na makakaranas po ng affliction, ng pagmamalupit sa loob ng 400 years ang mga Israelites. Naalala niyo po nang magpakita ng vision of the future ang Diyos kay Abram na mangyayari sa mga Israelites sa mga susunod na generation bago pa sila makarating sa lupang pangako, sila din po'y pagmamalupitan. So yung keyword dito na affliction, karaingan, pagtitiis, pagmamalupit. So makakakita natin, nung nakaranas ng maraming paghihirap ang mga Israelita sa disyerto sa loob ng 40 years, na paikot-ikot ito bago po makapasok sa promised land, hindi ba dapat nilang alalahanin din na merong Diyos na hindi sila tinatalikuran kahit na ilang beses silang tumalikod sa Diyos, kaya patuloy silang pinakikinggan kahit ilang beses na po nilang sinusuway ang utos ng Diyos. Hindi ba't ganon ang karanasan nila nung nasa Egypt pa sila?
at dumaing sila sa Diyos. Isipin niyo po, 400 years inalipin ng mga Ehipsyo ang Israelita. Hindi ba nakikinig ang Diyos? Hindi ba nakikita ng Diyos ang mga karaingan nito? At pagdating po ng 40 years na paglalakbay, mga kapatid, na paikot-ikot po sila, paikot-ikot sila bago sila makarating sa Promised Land, na makikita po natin na ilang beses na po naranasan nila kung paano sila iningatan ng Diyos, 'di ba? Yung karanasan nila sa Ehipto at dumaing, hindi naman mo makikitang dumaing ba sila sa Diyos? Nakita mo bang dumaing sila sa Panginoon? Tingnan natin yung Exodus. Balikan natin. Exodus 15:3. Ayan. Exodus chapter 2 verse 23 to 25. Pagkalipas na maraming taon, namatay ang hari ng Ehipto, pero patuloy pa rin ang paghihirap ng mga Israelita sa kanilang hinaing. Pagkalipas na maraming taon, namatay ang hari ng Ehipto, pero patuloy pa rin ang paghihirap ng mga Israelita at kanilang hinaing. 24-25. Narinig ng Diyos ang kanilang hinaing at inaalala niya ang kanyang kasunduan kina Abraham, Isaac at Jacob. Nakita ng Diyos ang kalagayan nila at naawa ang Diyos sa kanila. Narinig ng Diyos ang kanilang hinaing at inalala niya ang kanyang kasunduan kina Abraham, Isaac at Jacob. Narinig ng Diyos. Narinig ng Diyos, nakita ng Diyos ang kalagayan nila at naawa ang Diyos sa kanila. No? Kung titingnan ng Diyos ang kalagayan ng isang Ehipsyo, tulad ni Hagar, ganun tiningnan, ganun nakita, ganun narinig ng Diyos ang hinaing ni Hagar. Paano pa kaya ang mismong kanyang bayan, ang mga Israelita? Kung pinakinggan niya ang paghihirap ni Hagar, bagamat hindi naman po siya nanalangin o tumawag sa Diyos, paano pa ang kanyang bayan kung sila'y tatawag sa Diyos dahil sa kanilang mga paghihirap at pagtitiis na nararanasan? Ano ang pinakasagot ng Diyos sa kanilang daing? Kung dito pa nga lang, mga kapatid, di naman sila nanalangin, di naman sila dumaing sa Panginoon, narinig ng Diyos ang kanilang hinaing, narinig ng Diyos ang kanila, kasi paano mo maririnig? Naririnig niya yung hirap na pinagdadaanan nila. Kailan ba ito matatapos? Ano ba mangyayari? Ano bang klaseng buhay ito? Naririnig yan ng Diyos. Hindi po ito panalangin. Narinig ng Diyos yung kanilang mga hinaing. Narinig ng Diyos yung kanilang mga reklamo. At inalala niya ang kanyang kasunduan kina Abraham, Isaac at Jacob. Nakita ng Diyos ang kalagayan nila, naawa ang Diyos sa kanila. So yun po yung pinakamatindi doon. So anong pinakasolusyon ng Diyos sa kanilang mga kasalanan? Hindi ang maraming lahi sa isang payapang lupain. Sa panahon ng storya natin, 15 years pang maghihintay si Abraham bago ipanganak si Isaac. At sa panahon ng mga Israelita, 10 taon silang naghintay bago makapasok sa lupang pangako ng Diyos. Daang-daang taon silang naghintay bago dumating ang Mesaya at ang tagapagligtas. Hindi nagmamadali ang Diyos, uulitin ko po, hindi nagmamadali ang Diyos na tulad natin. Hindi rin siya nahuhuli na katulad natin. Hindi rin po siya nade-delay na katulad natin. God is not slow to fulfill His promise. Let me repeat that word. God is not slow to fulfill His promise. God is always on time. Again, God is not slow to fulfill His promise. God is always on time. Hindi lang isang anghel, hindi lang sa anyong anghel ang ipinadala niya. Sabi sa Galatians chapter 4 verse 4, ngunit nang dumating na ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa mundo, ipinanganak siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Ang tunay na anak ni Abraham, ang tunay na anak ng Diyos, a perfect man and a full of faith. And that is Jesus Christ. Hindi na inip,
Hindi nag-shortcut sa pagtupad ng plano ng Diyos kahit tuksuhin pa ng dyablo o kahit na mga disciples niya na laktawan ng sufferings on the way to glory, tiniis niya ang lahat ng hirap. Si Jesus ang nagtiis ng lahat ng affliction, hirap, pagmamalupit, pasakit, no? At kahit nararanasan niya ang lahat ng kalupitan na pinaparanas sa kanya, he embracing his calling hanggang sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Tinalikuran ng Diyos ang kanyang anak sa kanyang hirap at pagdurusa doon sa krus ng Kalbaryo para tingnan tayo ng Diyos na matuwid bagamat tayo po'y nagkakasala. Hindi pinakinggan ng Diyos ang daing sa kanya ng kanyang anak para ilapit ang kanyang sarili sa atin at pakinggan ang ating mga daing. So because He rose again from the dead, and it is at the right hand of God interceding for us, anumang hirap na dinadaanan at dinaranas natin ngayon, huwag tayong magsawang dumaing sa Kanya, huwag tayong magsawang humingi ng tulong sa Kanya, dahil ang Diyos ay nakakakita at ang Diyos ay nakakarinig sa atin. Huwag tayong maghintay sa paghihintay ng katuparan ng pangako ng Diyos. Dahil huwag tayong mainip, mga kapatid. Huwag tayong magsawa. Huwag tayong mawalan ng loob sa paghihintay na tuparin ng Diyos sa kanyang pangako sa atin. Dahil ang pinakamahalaga sa lahat ng pangako niya ay tinupad niya ang tunay na pangako na itinupad niya sa pamagitan ng buhay ni Kristo Jesus. Huwag nating daanin sa shortcut, mga kapatid, o sa sarili nating solusyon, sa sarili nating diskarte, o makiuso sa kalakaran ng mundo para lang matupad ang lahat ng gusto mong mangyari sa iyong buhay. Mga kapatid, magpatuloy tayo sa ating mga pagtitiis, sa ating mga paghihintay. Naririnig ka ng Diyos. Kung meron ka mang dapat balikan, puntahan, sa tuwing ikaw ay dumadaan sa mga pagsubok at hamon ng buhay, walang iba kundi ang pakinggan ng salita ng Diyos. Huwag lang ang salita ng iba. Bagamat iniisip mo, Lord, kailangan ko ng daing ng iba. Kailangan ko na masabi ang mga nararamdaman kong hirap. Walang problema eh. Pero yung baliwalain mo yung salita ng Diyos at ang pakikinggan mo na lang ay mga payo at karaingan ng mga parehas mong bigo at sawi at dumadaan sa paghihirap, wala kang mapupulot, wala kang makukuha, wala kang matatanggap na magandang katugunan at solusyon sa iyong problema. Dumadaan ka ng pagtitiis, dumadaan ka ng paghihirap, puntahan mo ang Diyos. Nakikinig ang Diyos, nakikita ka ng Diyos. Hindi bulag ang Diyos, hindi bingi ang Diyos para sa mga pinagdadaanan mo. Huwag lang salita ng iba ang hanapin mo. Huwag mo lang hanapin yung mga tao na akala mo makakakuha ka ng comfort. Go to God. God knows what you are experiencing right now. Alam ng Diyos ang mga pinagdadaanan mo. Alam ng Diyos ang senaryo ng buhay mo. Alam ng Diyos na nahihirapan ka na. Alam ng Diyos na nabibigatan ka na. Huwag ka nang lumayo pa. Lumapit ka na sa Panginoon. Kung si Hagar nga, na hindi naman nanalangin pero dininig at pinakinggan ng Diyos, nakita ng Diyos ang kanyang kalagayan, ikaw pa kaya, mga kapatid, na anak mismo ng Diyos, anak ng Diyos na may relasyon sa Kanya, bakit hindi ka dumaing sa Kanya? Bakit hindi mo sabihin sa Kanya yung nararamdaman mo? Bakit hindi mo sabihin sa Kanya yung hirap na pinapasan mo? Sabi nga, mas lalo pa tayong mabless dahil alam natin na ang Diyos ay nakikinig sa atin. Si Hagar na hindi nanalangin, tinugon ng Panginoon. Ikaw pa kaya na tumatawag at tumadalangin at lumalapit sa Kanya? Don't question God sa Kanyang katuparan sa iyong mga panalangin. Dahil hindi ikaw may hawak ng timetable. Hindi ikaw ang may hawak ng panahon kung kailan niya tutugunin ang iyong mga panalangin. Mga kapatid, sa umagang ito, nawa, kinausap ka ng Diyos. Always remember, our God who hears, our God who sees our affliction.
Nakikita niya yan. At lagi niyang ipinaparamdam sa atin yung lawak ng kanyang kahabagan at awa sa ating lahat. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay po kaming nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa napakagandang biyaya ng iyong mensahe, Panginoon, para sa amin. Pinatunayan mo sa amin, O Diyos, na ikaw ang Diyos naming nakakakita at nakakarinig ng aming mga kalagayan sa aming buhay. Maraming salamat, O Diyos, dahil kung hindi dahil sa inyo, kung hindi po dahil sa inyo, Panginoon, ay hindi po namin mararanasan na mas makilala ka ng lubos at makita namin ang tunay na kalagayan ng aming mga buhay. Maraming salamat, Lord, dahil sa kabila ng mga pinagdadaanan namin paghihirap, sa kabila ng aming pinagdadaanan sa buhay, pinapakita mo sa amin, Panginoon, na hindi ka nagbubulag-bulagan, hindi po kayo nagbibingi-bingihan, at hindi po, never nyo po kaming iniwanan sa aming kalagitnaan ng aming mga paghihirap at pagdurusa. Nakikita nyo po ito, Panginoon. Kaya alam namin, Panginoon, kasama namin kayo sa laban na ito. Kasama namin kayo sa mga hamon at pagsubok na aming pinagdaraanan. Kaya nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil kayo ang kasama namin sa aming journey. Lord, help us na sa tuwing kami daraan sa mga problema, sa tuwing kami ay natatagalan sa paghihintay ng katuparan ng inyong mga pangako sa amin, ng katuparan at pagtugon sa sa aming mga panalangin, Lord, tulungan mo kami na makita ang pinakamahalagang pangako mo ay tinupad mo na sa buhay ni Kristo Jesus. Tulungan mo kami, Lord, na wag na naming daanin sa shortcut, sa sarili naming diskarte, o makiuso sa kalakaran ng mundo para lang matupad ang aming mga hinihiling sa iyo. Tulungan niyo po kaming magpatuloy sa pagtitiis at paghihintay dahil alam namin, Panginoon, hindi ka natutulog, hindi ka nagbabaliwala sa iyong mga anak na dumaraan sa pagtitiis at panghahamon ng buhay. Tulungan mo kami na mas pakinggan ang sinasabi ng iyong mga salita, mas mapakinggan ang iyong boses, mas pakinggan ang sasabihin mo sa aming mga pangako, hindi lang po ang salita ng ibang tao sa amin. Kaya Lord, nagpapasalamat kami at nagbabalik ng papuri at pagluwalhati sa Diyos naming nakakakita at Diyos naming nakakarinig. And we thank you, Lord, for this wonderful message na pinagkaloob mo sa amin. At sa aming pag-aalala sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, sa pamagitan ng tinapay at ng saro, Panginoon, ay patuloy naming maalala ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, na si Kristo ang katuparan ng iyong pangako. Si Kristo ang tunay na kasagutan sa lahat ng aming mga pinagdadaan ng pagtitiis at paghihintay. Maraming salamat po, O Diyos, at sa aming pag-alala, Panginoon, lagi naming alalahanin na isang araw ay muling magbabalik si Kristo at patuloy, Lord, na ipaparanas sa amin ang biyaya, pagmamahal, pag-ibig, pagpapala na nagmumula sa aming Panginoong Jesucristo. Maraming salamat, aming Panginoon. Salamat, aming banal na Espiritu. Salamat, aming Diyos Ama. Salamat, Panginoong Jesucristo, sa napakagandang mensaheng itinuro po ninyo sa amin sa araw ng linggo, sa araw na ito, sa araw ng pagsamba. Lahat ng papuri, pasasalamat, pagluwalhati, pagdakila ay binabalik namin sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus at sa kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen. Amen and amen. Mga kapatid, kung balik tayo doon. Kung ikaw ay hawak mo ang iyong tinapay at ang iyong saro, ay manalangin ka sa Panginoon. Ipanalangin mo sa Panginoon ang iyong tatanggapin na tinapay, ang iyong tatanggapin na saro ay patuloy na magbalik sa iyo sa alaala na ang Diyos ay buhay, nakikita, nakakarinig sa iyong mga pinagdaraanan. Just take it after this message and we pray for you, mga kapatid. Sa mga kapatid naming tatanggap, Panginoon, ng saro at ng tinapay ngayong umagang ito, maalala nawa nila na ikaw, Kristo Jesus, ang tunay na pangako sa aming mga buhay, na pangako ng Diyos sa amin.
Maraming salamat dahil sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo ay pinatunayan mo, O Diyos, na mas makapangyarihan kayo kaysa sa kapangyarihan ng kamatayan. Salamat, Lord, aalalahanin namin ang iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo hanggang sa iyong muling pagbabalik. Linisin mo kami at patawarin pagkasiyasatin ng aming mga buhay sa lahat ng aming mga kamalian bago po namin tanggapin ang mga saro at mga tinapay na aming tatanggapin ngayong umaga. Maraming salamat. Binabalik po namin ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen, amen, and amen. Maraming salamat mga kapatid. Again, God bless you. At patuloy na maranasan mo ang biyaya at kahabagan ng Panginoon sa atin. Tandaan niyo po, ang Diyos natin ay tunay na nakakakita, ang Diyos natin ay tunay na nakakarinig sa lahat ng ating mga pinagdadaanan. God bless you. Muli, maraming salamat po. To God be all the glory. Blessed Sunday to everyone. Maraming salamat po. Good morning. Have a great weekend, everyone. God bless you. To God be all the glory. Maraming salamat po.